Ang babae sa araw ng kasal ay na-expose sa video ng pakikipaglandian. Ngunit hindi niya kilala ang ibang tao sa video. Naniniwala siyang tunay na mahal niya ang kanyang asawa. Hindi siya kailanman nakipaglandian. Upang patunayan ang kanyang kawalang sala, ibinigay niya ang cellphone sa asawa para suriin. Upang ipakita na ang laman ng kanyang cellphone ay mga tao na kilala nilang lahat. Ngunit nang buksan ng asawa ang cellphone, agad siyang nakatanggap ng mensahe mula sa kanyang kalaguyo sa video. Mga mensahe na ipinadala: "Ate, ang galing mo kagabi. Magkabakasyon ako sa susunod na linggo. Maghihintay ako sa iyo, sa bahay na inupahan mo sa akin." Sino ang taong ito? Nakita ng asawa ang mga mensaheng ito. Nakalimutan pa, kapag nakita niya ang larawan, at nakita niya ang kanya, ay nagsuggest ng paghahaway. Song Xiaoqiao. Gagawin kita ng paghahaway. Ang ina niya ay hindi maintindihan ng kanyang anak ang kanyang mga ginawa. Pinaalis siya sa harap ng lahat. Napahiya at nalugmok. Itinulak siya sa lupa. Pinapaalis siya. Isang nalilito na babae. Umalis sa lugar ng kasal. Pero sa kanyang sarili, tungkol sa pagtataksil, wala akong anumang alaala upang linawin ang buong sitwasyon. Pinaandar niya ang sasakyan papunta sa lugar ng pagtataksil sa video. Ngunit nagulat siyang natuklasan na siya pala ang may-ari ng kondo na ito. Hindi lamang iyon, ang dekorasyon ng bahay na ito ay nangangahulugan na. Tama na siyang isinulat niya ng una. Ang lahat, ang babae ay namamalupit sa ulo. Nagsisimula siyang magdududahan. Bakit ba nangyayari ito sa kanya? May ibang lalaki siyang pinapabayaan. Pero bakit siya? Walang alaala. Sa gitna ng pakikibaka, tumanggap siya ng tawag mula sa kanyang kaibigan na nagsabi na ang ganitong sitwasyon ng isang babae, nakalimot ka lang dahil sa pagkakabahala, dahil sa iyan. Narinig kong sinabi ng iba, ang ibinalita lamang ng pagkakabahala, ay hindi alam ng isa kong iba. Ano ang ginawa? Gusto mo ba? Tumawag sa isang psychiatero. Xiaoqiao. Ako. Talaga bang may sakit ako? Song Xiaoqiao. Nagawa mo ang isang bagay, nalabag kay Siki. Bukas, magmadali kang i-proseso ang diborsyo. Kailangan mong umalis na walang dala. Ama, ako, Xiaoqiao. Tama na, mag-divorce na tayo. Mayroon kang ibang kasayuhan, sige na lang. Hindi ko ikaw ay iwan. May relasyon tulad ng magulang anak akong kay ama. Matutulungan ko siya sa hinaharap. Tatay, si Siki. Hindi ko. Sinabi ni Tati. Bababa ang posibilidad kung may schizophrenia ako. Maaaring sakit na lang ako. Papunta akong hospital bukas para sa schedule ng pagpapagamot. Okay ba? Nang dahil sinabi mo yan, may katotohanan talaga. Ako at si tatay, hindi naniniwala na ikaw ay ganitong babae. Mas mabuti pa. Nabukas ay isasama kita, sentro ng pamamahagi. Ang amigo ko ay may isang pribadong sentro ng pamamahagi. Punta ka na bukas doon. Ngunit hindi pa ko na akong inihanda. Paano ba maaari akong magpunta sa sentro ng pamamahagi? Si Xiaoqiao. Kailangan kang sakit. Kung hindi ka makakagawa na gawain na labis sa etika. Tinatid mo lang siyang pagsunod kay si Chi. Magpabilanggo ka bukas. Tanging magpabilanggo ka sa rehabilitation center. Baka masagip ko ka. Kapag ikaw ay nagkasakit, hindi ka nangahanap sa lalaking iyon. Ngunit mayroon pa akong isang napakahalagang proyekto. Kung ako ay papasok sa sentro ng paggamot, ang proyektong iyon ay ibigay mo sa ibang tao. Hindi ka pa rin matatagong nag-destroy sa aming pamilya. Ang mga bagay mo, tama ba talagang mahalaga sila? Mahal kita, Xiaoqiao. Totoong mahal kita. Maaari kong pagsikapin pang makabuhay sa mga gawain mo. Ang mga insensibo mong ginawa habang sakit. Ngunit iyon lang sa nakaraan. Kung mayroon pang bukas, walang paraan para sa akin na i-accept ko ang aming asawa at sa ibang lalaki. Siki, pasensya na. Talagang pasensya na. Hindi ko sinisiguradong ganyan ang mangyayari. Sasagutin kita. Bukas, susunod ako sa sentro ng paggamot. Song Xiaoqiao. Hindi mo akalain na makikipagtalik ka sa ibang lalaki. Wala akong ganitong nakakahiya itong bagay. Song Xiaoqiao. Gusto kong makipaghiwalay sa iyo. Wala akong anak na katulad mo. Ano pang patunay ang kailangan mo? Hindi mo ba alam? Baka may sakit ka sa pag-iisip. Sa mundong ito, mayroon pang ibang tao na katulad kang iyan.
Ginagisnan ko si Lee Si Chi. Hindi ko kailanman maaaring magadrak. Tama ba? Sumatamad ka pa rin ba sa kanya? Ang labas ng lihiman niya sa ulo mo. May alam pa rin ka ba? Sino ka? Sino talaga ka? Mag-away ka sa akin. Tanggihan mo na lang. Ikaw ay isang magandang babae. Xiaoqiao. Tumakbo ka at kain tayo. Xiaoqiao. Ma'am, hello. Bakit ka nandito sa bahay ko? Nalilito ka ba? Dito ay isang wellness center. Uminom ka muna ng tubig. Xiaoqiao. Talaga bang wala ka nang naaalala? Ikaw ay nanirahan na 2 araw dito. Bukod pa rin na tinanggap bilang pagkakataong may schizophrenia, o kaya't ikaw ang nagsugnay ng pagsanggunian nito. Ito ay ganap na schizophrenia. Xiaoqiao, pirmahan mo na. Pirmahan mo na. Xiaoqiao, kamusta ka na? Nangyari na naman ba? Tiyan. Talaga bang may sakit akong mental? Ayaw din naming maniwala. Ngunit nagpamahal, Alison. Nakapirmo na sa iyong sarili na may sakit ka. Ang dayang alam, bababa ito sa mga susunod na araw. Paano nangyari? Paano nangyari na talaga? Ako ang may pagkakatiwalaan ng isip. Huwag ka masyadong matinding sa sarili mo. Si Xiaoqiao. Kahit na, sinasabi ng iba, na ikaw ay isang kaakit-akit na babae. Ngunit tingnan mo, hindi pa rin sumuko si Chi sa iyo. Ngayon, dapat kang magpahinga ng maayos. Si Xiaoyang, may isang bagay na kailangang ayusin kaagad. Ito ay isang kontrata ng paglipat ng ari-arian. Kailangang ilipat mo ang lahat ng iyong ari-arian sa aking pangalan kaagad. Kapag ikaw ay muling nagkasakit, hindi namin matitiyak. Gagawa ka ba ng anumang bagay na makakasakit sa sarili mo? Xiaoqiao, agad mo nang ipasakay si Chi, yung lalaking iyon kanina. Pinapakuha ka ng apartment mula sa kanya. Sakaling mangyari, pinasabi niya sa iyo na bilhan mo siya ng isang set, bibig ng lalaki. Huwag mong pagkatiwalaan ang kanilang sinasabi. Pero, hindi pa ako ganap na na-diagnose. Huwag nang, pero, si Siki, ito rin ay para sa iyong proteksyon. Siya ang iyong legal na asawa. Ang iyong prutas ay siya rin niya. Baka siya ay nagdala ng iyong mga ginto, at nagtakas. Si Xiaoqiao, ikaw ay nakadiagnosis na. Ang bagay na ito, ay nasa daan na. Ngayon, ang pagtakas ng mga pag-aari ay unang klase. Maniwala ka sa akin, Xiaoqiao. Iniisip ko ang aming panglawak na proteksyon. Dong Zong, Senador Zong, ang proyekto ng tubig, ibinigay ito kay Laoli sa aming grupong ito. Bakit naman? Yung kasong iyon ay palagi kong sinusundan, at lahat ng mga proyekto ay ako ang gumawa. Bakit? Tanungin mo ang sarili mo, yung tungkol sa panloloko mo. Alam na ng lahat, nagdulot ka ng ganitong malaking negatibong epekto sa kumpanya, at saka, narinig ko na nagkaroon ka ng schizophrenia. Ngayon ang Board of Directors ay muling nagsasagawa ng pagsusuri sa iyong mga nakaraang proyekto. Kung ang sakit mo ang naging sanhi ng mga paglabag sa proyekto ng kumpanya, kung gayon ang iyong ari-arian at bahagi ay walang kabayaran na ibibigay sa kumpanya. Xiaoqiao, ang oras ay hindi naghihintay sa sinuman. Kung tama ang kumpanya sa paghahanap sa iyo, lahat ng iyong mga sakop ay maaaring masaktan. Tama, magpadala ka bilis na ng iyong mga sakop sa Sichi. Ito ang pagprotektahan niya sa iyo, Xiaoqiao. Kung wala kang anuman, ang sakit mo ay hindi kailanman gagaling. Ikaw at si Siki ay hindi na muling makababalik sa nakaraan. Naiintindihan ko na. Ibigay mo sa akin ang kontrata, pirmahan ko. Narito. Kumuha ng aking mga pag-aari, iyong lahat. Tama ka bang naiiyakap? Anong sinasabi mo? Narito para sa iyong kapakanan ang lahat nito. Xiaoqiao, ang hirap mo. Matagal na akong nagtatrabaho sa labas.
Paano ko naman papayag ang mga vampira? Kunin ang bunga ng iyong pagsisikap. Tama nga, aking mahal na anak na babae. Kapag ikaw ay ganap ng gumaling, ipapabalik ko kay Siki ang iyong mga ari-arian. Hindi na baga akong gawin. Huwag kang mag-alala. Ang karakter ng si Chi, hindi mo pa ba kasiya siya? Basta mag-aalma ka muna ng madaling oras. Di na kita haharapin ngayon. Tama. Kailangan kong makasiguro sa company. Bago ang aktayan, agad na ayusin ang paglilipat ng ari-arian. Xiao Qiao, mahal na, maganda kang umarero muna. Magpapasa muna tayo. Maganda kang umarero. Ate, paano na ang pagpapatuloy? Nakabuhi ba sila? Parang mga alim na nag-iisa sila. Sige na, ayusin nila ang pagbabago ng pagmamasid sa property. Susunod na. Ang susunod ay ka. Oo po. Matagumpay na. Pagkain. Sa wakas ay nagtagumpay na. Si Song Xiao Qiao, ang hanggan, ay talagang walang napansin. Kuya si Chi, ikaw ang nagdisenyo ng video na may sagwatang ito. Talagang napakagaling mo. Si Song Xiao Xiao ay nagtitiwala talaga. Huwag kang mabigat. Hindi ka pa rin mas mabigat kaysa sa iyo. Kung hindi ka nagpapasa sa kanya ng ideya na siya'y may sakit ng pagbabago ng isip, paano natin maaaring gawin ito ng madali ay makuha ang lahat ng kanyang ari-arian? Ang galing. Ngayon, maayos ko na ang lahat ng utang dahil kay Dubo at makakakuha pa ako ng ilang milyon. Ang kalahating buhay ko, walang dapat ikabahala sa pagreretiro. Kuya Siki, yung pangako ko sa'yo, hindi pwedeng kulang. Siyempre naman. Pati ako ay para sa'yo na. Ano pa ang dapat mong ikabahala? Ay naku. Nakakainis. Sige, hayaan mo na lang, na mag-enjoy sila. Tingin mo sa lakas mo, talaga namang nagpapainit sa akin. Kayo dalawa, tama na Hindi naman ito ang pinakamas mahalaga. Mabilis na kunin yan. Nakahanda na ang mga dokumento para sa paglipat ng ari-arian. Hintayin mo, kapag lumabas na ang diagnosis ni Xiao Qiao, agad tayong maglipat ng ari-arian. Kai, ikaw na ang magmaneho. Talaga namang masigla ang kabataan. Tapos na ang palabas. Susunod. Kailangan na nating tapusin ito. Ginang, so, darating na si Jason para suriin ang kwarto. Naiintindihan ko na. Salamat sa iyo, Ginoong Xiao. Napakaganda ng mukha. Kayang naman talaga. Pati na sa iyong pamilya. Tinigilan ka ng gamot hanggang sa maburgos ka. Pero hindi ko gagawin yan. Hindi ko siya itatanggap. Kung ikaw ay magkakaloon ng ilang beses, ikaw ang aking sariling tao na. San Pong, Ka at Lee si Chi, lahat sila ay pareho lang. Hintayin mo lang, isa-isa ko kayo. Ipapadala sa impyerno. Ong Familyville. Buksan mo ang bibig mo. Maganda, mukhang epektibo na ang gamot. May epekto na ito. Ang iyong katawan ay hindi na kasing tense tulad ng dati. Salamat kay Director Sun. Director Sun, bakit ganito karami ang dosis ng gamot ngayon? Ang dosis ng gamot ni Xiao Qiao dati, hindi na kayang panatilihin ang iyong kalagayan sa isip. Kailangan mong magdesisyon ng mabilis. Kailangan mong uminom ng mas maraming gamot. Naiintindihan ko na. Song Xiao Qiao, kailangan mong inumin ang gamot na ito. Mamaya, tiyak na magkakaroon ka ng mataas na lagnat. Pagdating ng panahon, maaari na kitang laruan. Mas masaya talagang makipaglaro sa mga tanga. Ano man ang ipagawa mo, susundin niya. Si Xiao Qiao, magpahinga ka ng maaga ngayon. Bukas si Assistant Xiao, maagang uuwi. Gabi ako ang magbabantay. Kung may kailangan ka, pindutin mo lang ang kampana sa likod para tawagin ako. Sige.
Song Xiao Kiao. Nang unang beses kitang makita, pinakilig mo ako ng sobra. Ngayon gabi, ako ka nga ng aking sariling. Sige, kaibigang mahal, dito na ako. Ang dula ay natapos na natin, susunod na. Dapat na tayo magkigil. Ama't Ate Song, si Punong Edilistason, magdadaan at susundin ang mga kwarto. Sige, alam ko na. Salamat kaibigan Xiao. Magandang mukha ngunit talagang nasaktan ito. Paalaala lang, sa sarili mong pamilya, inabuso ka ng gamot. Ngunit hindi ako magiging ganito. Kung ikaw ay magkakaroon pa ng ilang beses ng gamot, ikaw ay magiging aking sarili. Sun Pang, ikaw at Li Siqi ay parehas na kabilisan. Husiin ka. Iiwan ko kayo. Isa-isahang pababa sa ilalim ng lupa. Buksan ang bibig mo. Mas magandang tila ang gamot ay naging epektibo na. Ang iyong katawan ay walang nakasamang ugali na dati, sapagkat ng Director Son. Xiao Kiao, pumunta ka muna sa kwarto para mag-descanso. Okay. Bakit ka tumatawag ngayon, nang ganitong oras? Kakausap ko lang ang asawa mo. Nagtakot ka. Tama ka bang naglalaro ng pretend at gusto ka nang mabigyan? Tama ka bang gusto mo talaga niyang mabuti siya? Bigyan mo siya ng malamang na gamot sa gitna ng isang pagkakaiba-iba. Masayahin ka siya. Nagpapabigay siya ng dahas na tanong. Ang gamot naman, ipaglaban mo ito ng isang kahalagahan ng isang beses. Granto lang talaga. Walang tiyempo na. Kung hindi ka mabilis, ang kanyang mga pag-aari, magiging politikang property na. Ngayon mismo, kailangan ko pa lang ang medical certificate sa schizophrenia mo. Direktang bigyan mo siya ng hard treatment. Gawin mo siyang bobo. Ngunit ito, si Supervisor Sun, kung natatapos mo ang bagay na ito, matatanggap ka ng pera. At kaya mo rin makakuha ng tao. Anong iba pang nagpapabigay ng pananahimik ang iyong dibdib? Nalalaman ko. Ngayong gabi, hintayin mo ang magandang balita ko. Song Xiao Xiao, huwag mo akong sisihin ha. Kung may sisihin, dapat ikaw ang sisihin, dahil nagpakasal ka sa isang mabuting asawa. Director Sun, ang dami ng gamot ngayon. Bakit ang dami nito? Yung dati mong dosis. Hindi na kayang panatilihin ang iyong kalagayang mental. Kailangan mong mag-isip ng maigi, at kailangan talagang uminom ng marami. Naiintindihan ko. Song Xiao Xiao, kain mo ito. Kapag gabi na, siguradong magbulot ka ng malakas na init. Kapag nangyari na, maaari kong maglaro ka ng walang bayad. Mas maganda pa ang mga mangmang na babae. Gusto niyang gawin kang ano, gawin mo. Xiao Xiao, magpahinga ka ng maaga ngayon. Si Assistant Xiao ay maagang aalis sa trabaho. Gabi, ako ang magbabantay. Kung may kailangan ka, tumawag ka lang gamit ang bell sa likod. Sige. Song Xiao Kiao. Nang unang makita kita, hinang-hina na ako sa puso ko. Ngayong gabi, ikaw na talaga sa akin. Jow Jow, baby, nandito na ako.
Anong nangyari? Bakit hindi na makita si Song Xiaoqiao? Ano ang gagawin natin? Saan ba siya talaga pumunta? Nakakahiya sa wellness center. Mahalaga ito. Assistant Xiaoqiao. Alam mo ba kung saan siya pumunta? Song Xiaoqiao. Nang umalis ako, nasa kama siya. Hindi ba siya nawala? Wala. Kakatapos lang niyang pumunta sa banyo. Hindi ko siya nakita. Nakapagulat ako. Ayos lang yun. Kung sakali mang may nawalang tao sa ating sentro, magagalit ang mga lider. Talagang magagalit sila. Hindi dapat. Kumain siya ng maraming gamot. Walang pag-asa na magising siya ng libre. Bakit ba si Lee Si Chi? Ang umaangat siya niya. Basta. Mas mapayapang. Ano nangyari? Nagawa mo na ba? Ano ang nagawa? Nawawala na si Song Xiaoqiao. Hindi ba't ikaw ang nagdala sa kanya? Paano naman mawawala ang tao? Nakaayos na ang lahat. Hindi ko rin alam. Noong hapon, kitang-kita namang ininom niya ang gamot. Tama. Baka kinuha siya ng kanyang kaibigan. Sino kaya yun? Si Song Xiaoqiao, yung babaeng abala lang sa kanyang karera. Sino ang gustong maging kaibigan niya? Sa panahong ito bilang kanyang best friend, nakakainip na ako. Huwag nang alalahanin ng tao. Agad mong ibigay sa akin ang diagnosis. 2 araw mula ngayon ang pagpupulong ng mga shareholders. Basta't makuha natin ang pera. Kahit na bumalik siya sa oras na iyon, wala ring silbi. Minsan. Mr. Liu. Sige, simulan na natin. Mga mananakop ng kapital, pinangyarihan ko kayo dito ngayon, dahil may mahalagang bagay, na kailangang pag-usapan natin. Sigurado akong mayroon kayong narinig na, sa huling ilang araw, nagugugol sa kumpanya ang mga matawag sa taas, nang hindi pantayong video ni Song Xiaoqiao na may bulag, at direktang sa mga kabulirin. Siya ay may pagkakasakit ng schizophrenia pa. Nakakita ng mga video ni Song Xiaoqiao. Narito na. Tama, sobrang pangangailangan ng interes. Bilang isang tiyanba na katulad niya ng gusto, sobrang taas ng lipad niya. Hindi ko akalain na ganito siya sa likod. Sabi na nga ba, kapag masyadong nag-aarteng babae, mas malandi siya sa loob. Isinasaalang-alang ang interes ng kumpanya, at pangmatagalang pag-unlad. Ang bahagi ni Song Xiaoqiao sa kumpanya, dapat ay dilute ang lahat para sa mga shareholder. Sang-ayon ako dito, huwag hayaan na may isang daga, na sirain ang sabaw. Ang ganitong uri ng sakit sa lipunan, ay hindi dapat manatili sa kumpanya. Huwag gumawa ng mga bagay na labag sa moral. Huwag silang hayaan sa pamunuan. Ang ari-arian ni General Song, sa aming kumpanya, ay kinakatawan lamang ang susunod sa General Liu. Kaya bawat isa sa amin, mababagi pa rin ng marami. Nag-iisip ng pamumuhunan ni Song Xiaoqiao. Ba't hindi ninyo tanong sa akin? Dito. Sino ka ba? Anong ginagawa mo dito? Ako ang asawa ni Song Xiaoqiao. Lahat ng kanyang ari-arian ay nailipat na sa aking pangalan. Wala kayong karapatang hawakan ang kanyang bahagi. Si Ginang Song Xiaoqiao ay na-diagnose na may schizophrenia. Ito ay kanyang personal na pinirmahan. Nakasunduan sa paglilipat ng ari-arian. Pakitingnan ninyo. Ikaw, lalaki, kahit na si Song Xiaoqiao ay ganito sa iyo, handa ka pa rin tumulong sa kanya. Bagamat si Xiaoqiao sa pagkakataong ito, ay labis na nakasakit sa akin. Pero siya pa rin ang aking asawa. Hindi ko siya maaring baliwalain. Tama nga. Aking manugang. Siya ang tunay na kapalaran ni Xiaoqiao. Hindi siya tao na walang utang na loob. Nakikita ko kayong lahat. Hindi ba kayo nagsimula? Ipag-alang natin ang mga ginto ni General Song. Paano ko kaya gawin? Ang paghahatol kay Xiaoqiao. Lahat ng ito ay kanyang ideya. Ayos na lang. Ang pagbabayad niya sa akin. Ibang tanang makataong-tao kayo. Nang biglang mangyari kay Xiaoqiao, nais lang ninyong hatiin ang kanyang bahagi. Sa tingin ko, kayo ang may masamang balak, di ba? Walang hiya. Huwag magbintang ng walang dahilan. Dahil kay Song Xiaoqiao, napakalaking pinsala ang natamo ng kumpanya. Hindi namin siya isinampas sa korte. Pinatawad na siya. Sa madaling salita, umaga, naisumitin na namin ang lahat ng mga dokumento. Tumawag ka ulit. At tingnan mo kung nalipat na ang ari-arian. Saan ba galing ang taong ito? Ang itlog na nasa bibig. Naglibak lang. Hindi pumunta kung mainit, hindi kung malamig. Tama ka, magaling kang pumili ng oras. Mr. Lee, ang application mo para sa transfer ng asita.
ay tinanggihan. Tinanggihan. Bakit? Lahat ng aking mga dokumento ay kumpleto. Bakit hindi ko maingat ang ari-arian ng aking asawang may sakit sa isip? Sabihin mo sa akin kung bakit. Pakiusap, kalmahan mo ang iyong sarili. Sinasabi nilang ito ay para kay MS Song, na ginawa ni Sanpong para sa pagsusuri. Siya ay ini-report ng tao. Lahat ng kanyang isinagawang pagsusuri ay nawalan ng bisa sa batas. Ako ay ini-report ng tao. Sino ang nag-report sa akin? Ako ang nagulat. Hindi ba't si Song Xiaoqiao ito? Nakangiti pa siyang pumasok sa kumpanya. Tulad niya. Wala na siyang kahihiyan. Ano, natatakot pa siyang mapahiya. Song Xiaoqiao, hindi ka ba nawawala na? Ginoong Son, nakita mo akong masigla, nakstanding dito, mukhang nagulat ka. Wala. Nag-aalala lang kami sa iyo. Simula nang ikaw ay mawala mula sa sentro ng paggamot, kami, naghihintay na kami sa iyo ng hawak-hawak ng puso. Xiaoqiao, saan ka nang galing? Alam mo ba, kamanjitan ng takot namin sa iyo. Oo, Xiaoqiao, sa loob ng 2 araw na nawawala ka, si Chi at ang tiyuhin, hindi makakain, at hindi makatulog ng maayos. Pareho silang nag-aalala at pamayat. Ganun ba? Nakikita kong kayo ay napakamaingat sa inyong hitsura, parang kayo. Sa pag-aalaga ng aking ari-arian, napaka-aktibo mo. Ginagawa natin ito para sa iyong proteksyon. Proteksyon para sa akin, o para sa inyo. Song Xiaoqiao, anong ibig mong sabihin? May schizophrenia ka ba? Kung hindi maayos na maayos, ang iyong ari-arian, ang mga shareholders ng iyong kumpanya, ay magpapakalat ng iyong bahagi. Xiaoqiao, si Director Sun sa mga nakaraang araw, ay naglaan ng buong puso upang alagaan ka. Bakit mo pa siya? Nagulat na ba? Oo, Xiaoqiao, may hindi ba tayong pagkakaintindihan tungkol sa atin? Palagi akong responsable sa trabaho, talagang. Responsable ako, Sanpong. Ginawa mo ang maraming, walang puso at di magandang bagay. At may galit pa kang magsalita, sa ganitong paraan. Tandaan ang mga larawan na ito, may pa rin bang galit kang magsalita? Nang ganito. Lahat ba ng ito? Mga litrato. Ay mga taong nasaktan mo, nasaktan kong mga tao, may mukha ka pang sabihing nagampanan mo ang iyong tungkulin. Song Xiaoqiao, pwedeng magkamali sa pagkain, pero hindi pwedeng magkamali sa sinasabi. Anong pruweba mo na pinatay ko sila? Anong pruweba mo na iniwanan ko sila? Gusto mo ng pruweba? Tama na, itataya ko sa'yo. Gusto mo ng pruweba? Tama na, itataya ko sa'yo. Asistante Zia. Ikaw. Paano ka siya nakasama? Sanpong, masasabi mo pa ba siya? Siya ang aking kapatid. Pangulong Sun, bakit maraming gawain ngayon? Mas lumala ang iyong sakit. Kailangan talagang palakihin ang dosis ng gamot. Ganun ba, para mabilis na gumaling? Mahal na mahal, ngayon gabi. Ikaw na sa akin. Simula nung araw na iyon, hindi na nagising ang kapatid ko. Kahit ngayon, kailangan na lang umasa sa mga intravenous na gamot para makasurvive. Sanpong, ginawa kitang assistant sa loob ng maraming taon para lang mangalap ng ebidensya. Salamat kay Xiaoqiao Jia. Dahil dito, nagawa nating makuha ang mga bagay na ito. Ipaglaban ito sa publiko. Sanpong, walang certification ka. Kasalukuyang, depende ka lang sa mga relasyon upang makarating sa rehabilitation center. Sanpong, dito pa rin, nasa iyo ang lahat ng ebidensya ng krimen. Anong masasabi mo pa? Ako. Sanpong, ikaw ay inakusahan ng pagsisinungaling sa iyong diploma, at ang mga kababaihang pasyente. Kami ay magpapadala ka ngayon sa pananaliksik ayon sa batas. Pakiusap, sumama ka sa amin. Hindi.
Xiao Qiao. Hindi ko talaga inaasahan na si Sun Pang ay ganitong tao. Buti na lang at maaga mong natuklasan. Tama. Mahal na anak na babae, halos pinahirapan ka niya. Itong si Sun Pang. Sa mga araw na nasa ospital ka, dapat sana ay nasa tabi mo ako. Talaga namang naging pabaya ako. Kayong lahat. Talaga namang nagbigay ng magandang palabas, parang kayo ay walang relasyon. Xiao Qiao, anong ibig mong sabihin ng mga ito? Gagawin ni Sun Pang ang ganitong bagay, ngunit sa atin, walang relasyon, kami, wala akong kaalaman dyan. Talagang gusto kong makita, kung paano nyo ito ipapakita. Dahil sinabi nyo, na wala kayong kinalaman dito. Kung ganun, hindi na mahalaga. Ang mga bagay tungkol sa pagkakaroon ng split personality, kaya ang aking ari-arian, ay huwag nang ikabahala ng bawat isa. Mahal kong anak na babae, ang ari-arian na ito, kailangan mong pag-isipan ng mabuti. Kahit na ikaw ay wala pang sakit. Ibigay mo kay Siki. Mas matatag yun. Tama. Sa kabila ng iyong pangangalo niya, ang bagay na ito, naging usap-usapan. Ang iyong kumpanya, Vampira. Nakatingin sila sa iyong bahagi. Nagmamalikmata. Lee Siki. Talaga bang nagmalikmata ako? Si Xiao Qiao, ang iyong video ng pagmamalikmata, ay nakita na ng napakaraming tao. Nakalimutan mo na naman ba? Hindi mo kaya? May sakit ka pa ba? Tumahimik ka. Wala kang karapatang makialam dito. Lee Siki, tatanungin kita ng huli. Talaga bang nagloko ako? Si Xiao Qiao. May sapat na ebidensya. Kahit gaano mo pa ayaw maniwala. Pero ang katotohanan ay nakaharap na sa atin. Song Xiao Qiao, huwag kang magpahiya dito. Tungkol sa iyong pangangaliwa, ang bagay na ito, pinaubaya ka na ni Siki, agad mong ilipat ang mga ari-arian kay Siki. Ito ay bilang kabayaran kay Siki. Lee Siki, Song Deshen, Zhao Qiantian. Iyong tatlo, tama naman kayong nagpakita ng isang magandang pagtataya. Tinatanggap ko talaga na makita kung paano kayo magpaalam kang sakin sa kanang dila. Ikalawa ninyong dalawa, pumasok na kayo. Ikaw. Ilang dalawa ninyo, Lee Sichi. Ikaw lang talaga, lalaki na may dalawang mukha at tatlong ilong. Ngayon, ibabata ko ang lahat ng gawin mo sa publiko. Ang lalaki na ito, hindi ba ito ang lalaki sa video ng extramarital affair ng Song Xiaoqiao? Tama, akala ko, si Song Xiaoqiao ay matalino, napakaganda ng kanyang galit, nagawa pang sundin ang kanyang kasintahan. Xiao Qiao. Ano ang ibig mong sabihin? Lugaw. Dinala mo siya rito, para bang ipagyayabang mo sa akin, di ba? Lee Sichi, huwag na kang sumisirma, si Xiao Qiao ay naiintindihan na ang katotohanan. Ang katotohanan? Anong katotohanan? Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Sino man mong binili tayo ng pera, ipaglabalang ko ang aking mukha, bilang kanya, Miss Song. At susundin akong mag-capture ng video ng pagkakalason. Ito, ay ang iyong plano. Ano? Ang tao sa video, ay hindi Miss Xiaoqiao. Talagang, ang si Song ay hindi talaga may kasamaan. Ayon sa kanyang asawa, sa mundo ito, mayroong tao na ganito malungkot. Tama. Lahat ng ito ay, pinlano ni Lee Sichi. Binili niya ang Miss Yang Miley, upang siya ay mag-undergo sa pagbabago ng anyo upang maging parang ako. Ngunit, mas maliit ang pera mo. Ipinaabono ko ang higit sa iyo, sa halaga na 10 beses, para sa Miss Yang Miley, para siyang mayroong mas maganda kaysa sa bago, mas maganda ang itsura at katawan. Asawa, pareho ka pa rin sa dati, sa usaping pera. Napakaukit mo. Nagsisinungaling ka. Nananloko ka lang. Song Xiaoqiao, para itago ang iyong mga gawain ng pagtataksil. Nagawa mong makipagsabuatan sa kanila para magpanggap dito. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Walang ebidensya, huwag magsalita ng walang kapararakan, dahil nagloko ka na. Huwag ka nang maghanap ng dahilan para sa sarili mo. Song Xiaoqiao. Lee Siki. Sa harap ng evidence, tingnan kita pa rin. May bagay pa bang mabibigay ka ng pagsasalita? Kailangan kita gawin, at ipadala ito sa akin. Dito, may tig 5,000 pisong deposito. Kapag natapos na ang usapan, babayaran ko pa kayo ng kalahati.
55,000 piso. Para lang mapagawa ang mukha ko. Sobrang kuripot naman. Oo, ay padadala ko sa inyo ang address. Maaari kayong mag-enjoy doon. Gawin ninyo ang gusto ninyo. Tandaan ninyo, mas malakas ang ingay. Mas gusto ko ito. Talagang walang kwentang tao ito. Para makakuha ng yaman. Nagawa pang gumawa ng ganito. Napakasamang bagay. Akala ko, inakusahan natin si Ginoong Song ng mali. Si Lee City pala. Talagang hindi magandang tao. Xiao Qiao, nagkamali ako. Xiao Qiao, talagang nagkamali ako. Ako'y naligaw ng landas. Kaya naisip ko ang ganitong kalokohan. Patawarin mo ako, okay ba? Asawa, mali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Okay ba? Hindi ba't mahal na mahal mo ako? Hindi mo ba nalimutan? Nandito na ba tayo sa mga magagandang panahon noon? Yung nakaluwag ka dito at humihingi ng tawad. Talagang nakakaawa. Lee Siki. Pero talagang, gusto kong pasalamatan ka, kung hindi dahil sa'yo. Hindi ko rin siya makikita. Ate, narinig mo na lahat. Di na. So, itong mga lalaking ito ay talagang basura. Hindi ko tatanggapin ang perang ibinigay niya. Maghiwalay ka na sa kanya. Handa akong maging saksi mo. Ibulgar mo ang mga maruruming bagay na ginawa niya. Lahat ay ilabas. Ang makipaghiwalay sa kanya, sobrang walang kwenta. Kung gusto nila ng drama, sasama ako hanggang dulo. Ihawak mo ang perang ibinigay niya. Nandito ang 1,000,000. Gawin mo ang gusto mo dito. Pero, bago kita hanapin, huwag kang magpakita. Naiintindihan. Tungkol sa'yo naman. Mabuti na lang at makakasama kita sa isang palabas, sweldo. Tiyak na hindi ka mawawalan. Ate, hindi ka ba takot na matagpuan ka ng isang walang puso? Dito ay wala silang monitoring. Hindi sila makakakita. Sigurado ka bang gawin mo ito, para sa iyon? Iiwanan mo kaibigan ang sarili mo. May malungkot ka. Kapag siya'y humantong sa akin, hindi na ako gagawin alam para sa kanya, anumang bagay. Hindi siya kapatid. Lahat ng ginagawa ko dito, ay para sa sarili ko mismo. At ikaw naman. Ginagawa mo ba ito? Anong sinasabi mo? Tandaan. Ang sin na ito, hindi lang para sa paghihiya. Mas lalo kang makatulog. Masaya akong masaya. Sige po. Lee Sichi. Ipaglaban ka. Ipaglaban mo rin ako. Xiao Qiao, patawarin mo na ako. Nagagalit ako sa sarili ko, sa mga gawin ko. Nakamali ako, ipagbigay ka pa ng isa pang pagkakataon sa akin. Okay ba? Hayaan mong talagang maibalik ko sa'yo. Sobrang huli na. Hindi. Hindi pa huli. Basta't hindi mo ako iiwan. May posibilidad pa tayo. Talagang mahal na mahal kita. Hindi ko masusunod ang pagkawala sa iyo. Ang dusil ito. Lee Sichi. Itigil mo ang iyong makayapang kung di ka talaga. Ang anyo ng iyong mukha ngayon, talagang nagpapainit sa aking dibdib. Alam kong inirugay ko pa. Kasama nito, alam ko rin, ang aking pag-uugali, hindi makakatulong sa pagsasamantala mo sa akin. Ngunit tinatanggap ko, kung mapayapa tayong puso. Makakaya natin ngayon ng pagkakataon na ito, tinatanong ko. Makakaya tayo ng lahat. Pag-ibig. Akala mo ba mayroon pang pag-ibig sa pagitan natin? Lee Sichi. Mas mabuti pang ibigay mo ang iyong taos-puso. Damdamin kay Zhao Tiantian. Xiao Qiao, ako ang si Siki. Talagang isang sandali lang, na naligaw ng landas dahil sa interes. Alam naming mali kami. Bigyan mo kami, ng isang pagkakataon ulit, okay ba? Hindi ba't ako ang kaibigan mo? Huwag mong hawakan ako ng iyong maruming kamay. Ganyan ang kaibigan mo. Hindi na ako makakahanap ng katulad niya sa buong buhay ko. Xiao Qiao. Tatay. Ikaw naman. Bakit walang sinasabi? Itong dalawang tao. Para saktan ka. Talagang maingat na dinisenyo. Ng ganitong isang balak. Napaka nakakainis. Dapat bukas, makipaghiwalay ka kay Siki. Palalayasin ko ang masamang tao na ito, sa pamilya Song.
Si Lily ang lumapit sa bahay ng Song. Hindi ba kayo lang ang nagplano nito? Ikaw at siya, hindi ba kayo nang nagplano ng matagal na kumuha ng aking mga ginto, at bayaran ang iyong utang sa pagtubo? Tama na nga. Alam mo na. Song Desheng. Song Desheng. Anak na babae, alam din ni Dad na mali siya. Ikaw, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ganito ka na ngayon. At parang noong naknila ko kay Mama, na humihingi ng tawad, talagang magkapareho. Kung alam ko lang ito noon, dapat sana, pinayagan ko si Mama, na makipagdiborsyo sa'yo. Xiao Qiao. Ikaw ang paborito ng tatay. Naalala mo pa ba? Noong bata ka pa, ikaw ang nangunguna. Tumakbo ka papunta sa akin, nang humingi ka ng papuri mula sa tatay. Matalino ka na noon. Ganun pa rin ngayon. Sa mga nakaraang taon, nagtagumpay ka sa pamamagitan ng iyong pagsisikap, na unti-unti umabot sa araw na ito. Sinasabi ng tatay, na hindi na kita magiging pabigat. Naniniwala ako, na kung nandito ang nanay mo, mapapatawad din niya ako. Tumahimik ka, may galang pang hiningi ng pamang sa aking ina. Noong kauna-unahang araw, may mga utang ka. Tumalon ka. Nagmamatskor para sa pagbabangon ng aking ina. Bumangon ng aking ina sa iyo, ngunit para tulungan ka. Nagbabayad para sa utang mo. Nagtrabaho siya sa gabi at umaga. Namatay kaagad siya noong maaga pa. Dapat akong nalaman noon. Iyong mga mangangayo, iyong buong buhay ay mangangayo. Ang mga salita mo. Hindi ko naman nanampalataya sa bawat salita mo. Xiao Qiao. Ako ang inyong tatay naman. Ako. Hindi na ako magbabaya. Ako. Ibabayaran ko ang ilang milyong ito. Hindi na ako mag-aalok sa mga bagay na iyon. Tama. Hindi na. Pakihihintulutan mo pa ng isang beses ang tatay. Gusto mong kumuha ng pera ko. Pumunta at paihata ang iyong utang sa gambling. Huwag kang yumumutya. Ang mga pagkakamali ng aking ina. Hindi ko na ilalagay muli ang aking sarili dito. Xiao Qiao. Ikaw ang akin na anak. Ako ang pamilyar mong tatay. Hindi ka pwedeng tingnan ako. Pabayaan mo na lang. Sarili mong kasalanan. Sarili mong tiisin. Aking ari-arian. Aking tamasahin. Ilan sa inyo, at mga basura tulad ni Lee Siki, laging nag-iisip na lokohin ang asawa, sa kalagayan ng mga ginhawa ng anak ko. Ngayon mismo ay mga walang tiwala, madalas lang silang makakaroon ng karahasan. Di kita ipapatawad, kailangan mong malaman na siya ang aking asawa. Hindi ko kayang paborin ka, sa anumang paraan, kung ikaw ay nakakapagpabago sa aking pera, walang paraan. Ayos lang, napakaganda ng sinabi, tulad ng mga katulad namin, na may ilang yaman, mga may asawang babae, dapat tulad ni Ginang. So, mabuti nating ipagtanggol ang ating sarili, tiyak, na hindi dapat naloko ng mga taong ito. Ginoong Leo, tungkol sa aking pangangalunya, sila ang nagplano nito. Ngayon ay lumabas na ang katotohanan. Ang aking trabaho at bahagi, ay maaari nang ibalik sa may-ari nito, di ba? Iyon ay natural. Si Ginang, Song ay inakusahan ng mali, ipaalam sa departamento ng pagsubok ng kumpanya, tungkol sa investigasyon kay Song Xiao Qiao, at parusa, lahat ay kanselado. Xiao Qiao, tungkol sa nangyari noon, ako lang ang masyadong nagsasalita, huwag mo sanang isipin ganun. Siyempre, hindi ko naman iisipin iyon, ngunit hindi ko alam kung ano ang pakiramdam ng iyong asawa. Ginoong Leo, ito ang ebidensya ng pang-abuso sa akin ni Ginoong Zhang. Sigurado akong gusto mong makinig, di ba? Imposible. Wala akong ginawa na anumang labag sa patakaran. Ginoong Song, kung alam ko lang na ganyan ka kamaingat, hindi na sana ako nagtimpi, kasi partners tayo. Ang matitinding tubig ay hindi tumutulog sa ibang bahay. Ikaw siya. Ipinadala mo ang iyong video ng iyong paglaban. Sa iyang malayang video na walang censorship. Sa akin, magbabago ako. Iiwanan kita sa isang mas pilit na laro. Ngayon tungkol sa iyong mga bagay. Ako lang ang makakapigil dito sa kumpanya. Kung gusto mo pang manatili sa kumpanya, mas mabuti na paglingkuran mo ako ng mabuti. Zhang, ano ka ba sa tingin mo? Hindi ka pa rin nakikita ang sarili mo. Kung hindi si asawa mo nagtakas para sa'yo, hindi ka nandito ngayon, matapos ang mga paglalasag mo sa iba. Ngayon pa nga'y may galit kang ilagay sa aking likod. Kapag nakikita kita, nais kong umabot. Masarap, 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 Song Xiao Qiao. Ngayon dahil sa iyo, personal na estilo, kailangan kong imbestigahan ang lahat ng iyong mga proyekto noon. Sa pulong ng mga shareholders sa loob ng 3 araw, ipapaalam ko ito sa lahat ng mga shareholders. Maghintay ka na lang sa pagkawala ng iyong kayamanan. Mga tao, dito, digmaan niya sa aklatan ko. Gusto kong makipag-usap ngayon sa aking asawa. Anak, hingin ko kang magbigay ng pahina. Lahat ng ito ay pagkakaiba-iba lang. Mahal, pakinggan mo ako, ipapaliwanag ko. Si Xiao Qiao, kahit na nagtrabaho tayo sa kumpanya ng ilang taon, ngunit, hindi pa tayo nagkaroon ng maayos na pag-uusap. Sa pagkakataong ito, salamat sa pagmulat mo sa akin.
Kung may kailangan ng kumpanya, maaari kang lumapit sa akin anumang oras. Sige. Tara na. You make me a psycho, a psycho. DCP, nandito na kayo sa bahay ko, ng ilang araw na. Kailan ba kayo lilipat? Tiyan, pahintulutan mo na lang ako. Makasama si Dad ng ilang araw pa. Ang mga nagtatanong ng pera ay naghahanap sa akin ng mga ito. Naghahanap sila sa akin ng konti. Pagkatapos ng panahong ito, tatayuan namin ang lugar. Sige ba, gaano katagal ang inyong utang? Bigyan kay Song Xiao ang pagbebenta ng inyong bahay. Hindi ko kayang bayaran. Huwag mo nang ulitin. Sa mga nakaraang araw, tinatawag ko rin si Song Xiao. Ayaw niyang sumagot. Kailangan ninyong mag-isip ng solusyon. Hindi ko kayang suportahan kayong dalawa. DCE, baligtad ka. Nagdaramtang na ako ng ilang araw. Pwede bang maging maganda itong isa? Nagtitipon. Siguro. Kapwa kita rin. DCE. Ang tatay mo pa rin dito. Walang anuman. Gusto ko lang na makita niya. Kung hindi dahil sa kanya, na nagbigay ng ideya na ito, hindi sana kami nasa ganitong kalagayan. Ngayon, gusto kong ipakita sa akin, lahat ng galit ay nailabas na. DCE, kung gusto mong ilabas, hanapin mo siya, harapin siya. Huwag kang parang tao lang, na sa akin lang umaasa. DCE, Song Desheng. Ang hirap mong hanapin. Longge. Ang galing niyong magtago. May utang kayo sa akin na 5 milyon. Kailan niyo ibabayad? Longge. Tingnan mo, naibenta ko na ang bahay. Ang lahat ng pera na kayang ibigay sa'yo, ibinigay na ko sa'yo. Hindi ka ba makakaya ng ilang araw pa ng pag-ibigay ng halaga? Ate Dong, tama na lang, sa akin. Walang pera na talaga ako. Ibigay pa ng ilang panahon. Uuwi ako sa aking asawa at hihingi. Sigurado akong tututo niya sa amin. Bakit ako tanga? Naging ganito ka na ngayon. Hindi ba't dahil sa mga bagay na ikinagalit ng iyong asawa, sa tingin mo, tutulungan ka pa niya? Sinasabi ko sa iyo, ano man ang trabaho mo, maging tao ka. Dapat mong pahalagahan ang prinsipyo ng mga tao sa mundo. Kung hindi, mawawala ang iyong konsensya. Walang tutulong sa iyo. Uy, alam mo bang may utang ka na napakalaki? Natututo ka pang magtago ng babae sa gintong bahay. Mukhang hindi ka nauubusan ng swerte sa babae. Long, walang kinalaman ito sa kanya. Kayo, huwag siyang pahirapan. Ikaw ang nagtuturo sa akin kung paano gawin ito. Ngayon, talagang nasa diwala ang pagkakaroon ko dito. Bagamat sige ako. Tanungin mo ang mga kaibigan ko. Kung sige sila, huwag ka nang huminto sa akin. Dalaga. Ikaw, kasama ang mga kapatid ko, magsaya lang. Parang, kailangan pang bayaran si Lisiki. Tawagin mo. Dalhin niyo ang matanda. Wala akong kinalaman sa kanila. Pakiusap, pakawalan mo ako. Huwag. Pakiusap, huwag mo. Longge, pakiusap, tinawag kita, huwag kang magbanta sa kanya. Kuya Longlong, humihingi ako sa iyo, huwag kang magbanta sa akin. Tama na talaga akong sinabi, walang relasyon sa kanila. Anak ng prinsesa, kung may kulang kang mayroong mata ng isda. Kilalanin si Lisiki, kaya naman isang ganitong uri ng tao, tulad ng sinasabi, ang langit ay may magandang siklo. Sino ang pinatawad ng langit? Si Xiao Qiao, nagmamakaawa ako sa'yo. Tulungan mo ako. Si Xiao Qiao. Magandang araw. Ang user na iyong tinawagan ay hindi makontak sa ngayon. Tumawag na naman sila. Pasensya na. Nangungutang na ng matagal. Hindi ko sila mahanap. Bigyan mo ako ng kaunting pahiwatig. Talaga namang masama ka. Ayaw mong tingnan ang magandang palabas. Pag-usapan na lang natin mamaya, bago iyon. Hayaan mo akong kumain ng ilang cherry. Ate, itong cherry. Hindi ba ito para sa akin? Gusto kong kumain. Kaya kailangan mong manghingi ng mabuti sa akin. Ate, pakiusap, tulungan mo ako. Lumuhad ka.
Ate, pakainin mo ako. 不用吃。 Buksan mo ang bibig mo. Huwag kang mamulog sa akin ha. Huwag kang mag-alala. Hindi na mangyayari iyon. Tara na. Tingnan natin kung kamusta na ang pamilya. Matamis, matamis, matamis. Ayos ka lang ba? Subukan mong tingnan kung okay ka. Longge. Longge. Tingnan mo, ngayon ay, ganito na, maaari ba, bigyan mo ako ng kaunting oras. Nagpa-promise ako, agad kong kukunin lahat ng pera. Kailangan ko lang ipunin. Ano, parang namamalamus ka. Sasabihin ko sa'yo, kung hindi ako makakuha ng pera ngayon, hindi kami aalis. Tama nga. Narinig ko, nasa kasal mo. Nahuli mong may ibang tao ang asawa mo, kaya hindi pa nga, kayo nakasal. Ngayon, papaanyayahan ko kayong mag-ama, patuloy tayo sa kasal. Simulan na. Isang pahatid sa langit at lupa. Pangalawa, pahatid sa mga magulang. Pahatid ng asawa sa bawat isa. Masaya. Ate Long, pakawalan mo ako, pakiusap ko na sa'yo, Lee Siki. Lahat ng ito ay dahil sa'yo, sadyang tinanggap mo ang kapalaran. Xiao Qiao, pakiusap. Tulungan mo kami. Kamag-anak, hiram na naman ka, nagpaayos ka na naman sa akin. Aking mahal na anak, tama akong nasaktan. Hindi ka naman nakalimutan, ang iyong tunay na ama, at sino kayo pa? Siya ang aking asawa, ang mga pera na binabawasan ko, siya ang makakatulong sa akin. Oo, ang aking anak ay isang corporate executive. Ang ilang milyon mo, para sa kanya, walang kahulugan. Tapos, ikaw ay ang babae na, binanta ng dalawang lalaki. Mas maganda pa ang karakter mo. Ngayon pa rin, handa ka pang tumulong sa kanila. Huwag kayong mapag-angga, di ko ito para tumulong sa kanila. Narito lang ako para makita, ang mga lalaking ito, nakatanggap ba ng nararapat na parusa? Xiao Qiao, paano mo naman masabi yan? Ako ang iyong ama. Xiao Qiao, hindi mo pa ba ako pinatawan? Nakalimutan mo na ba? Ako ang iyong pinakamamahal na asawang lalaki. Kayong dalawa, talagang walang kamalayan sa sarili ninyo. Gumawa na ng napakaraming bagay na labag sa konsensya, tapos humihingi pa kayo ng tawad sa iba. Ang misis ay umabot na sa puntong ito. Alam kong nagkamali ako, hindi na ako muling mangtataksil sa iyo. Tama, pakumbinsi na lang kay Siki, hindi na tayo kailangan ng anumang bagay. Parang noong bago, tumahan tayo ng parang noong bago. Oo, masarap ang mga araw noong bago, bawat buwan. Iniwan ko ang pera para sa inyong mga pang-araw-araw. Walang kailangan ninyong gawin. Maramdaman ng pagod sa labas ng bahay. Ang ganitong buhay na parang Diyos. Ano pa ang maaari pang hilingin? Bakit palagi kayo hindi marunong makontento? Lee Siki. Naalala mo ba ito? Noong unang pagkakataon mo, nang makita ko ito, nagulan ng mga luha ng pag-aalala, at namaniningil ako, tunay na natagpuan ko ang aking pangunawa sa buhay. Ngunit hindi ko sinasapilitang alam, iyong tatlo. Natatakda mo na mula sa simula, na ilagay ka ako sa puso ng psyche tropical, kunin ang aking ari-arian, ngunit talagang napakapayak ninyo, punong-puno ng butas ang plano. Agad ko itong napansin. Ang tato na ito, ay mananatili sa akin habang buhay. Palaging magpapaalala sa akin, na palagi akong, huwag na muling magkaroon ng ganitong mga malampasang paghuga, si Xiao Qiao. Ganoon din ako, nagkamali akong isang beses. Inuusisa ako ni Lee Siqi. Ipaglaban ko ang aking katakbuhan. Mulit-muli, hindi na kami magkakaroon ng anumang relasyon. Ako ba't di ba ay ang iyong titito ko, Song Desheng? Ikaw ay sama-sama lang hindi ang aking tatay. Xiao Qiao, paano ka makakapagbigay ng pabor sa mga salitang iyon? Hindi ka nangangailangan ng palala, hindi ka rin maaaring hindi makipag-ugnayan sa aking tatay. Huwag kang magpabaliwala, nakakaalam na ako ng huling panahon. Kumpanya ng teknolohiya ng batikang bansa ako at si Lee Siki. Noong bata pa kami ay nagkapalit, alam mo man iyon. Pero noon ay mayaman ang pamilya Lee. Tinanggap mo na lang iyon. Pagkatapos ay nalugi ang pamilya Lee. Samantalang ang aking karera ay umuunlad. Kaya ayaw mong tawagin siya ng pangalan. Ay arrange mo siyang mag-asawa sa akin. At kung pagkatapos ay magsugat tayo ng aking dugo, ikaw at siya, talagang hindi kayo maganda. Tapos na. Lahat na ng bagay ay tapos na. Ikaw na naman, lalaki. Kung alam ko lang na wala kang silbi, hindi sana kita tinanggap noon. Tingnan mo,
Kung kasama ko si Xiao Qiao, sosyal sana ako, mas masarap ang buhay ko. Ngayon, lahat ng ito ay dahil sa'yo. Ngayon alam ko na kung gaano kaganda si Xiao Qiao. Sino bang nagpilit na magpusta, at drag akong kasama, kung hindi dahil sa sugal mo? Dapat mas mahal niya ako. Ayos ka, makasalaan ng tao. Ikaw ang nagpasya na pumunta. Sinasabi mo pang may relasyon kayo ni Xiao Qiao. Kung may relasyon kayo ni Xiao Qiao, yung babaeng may apelyidong Zhao, anong nangyari? Dahil sa'yo. Dahil sa'yo, kung hindi tuwid ang itaas, buwal ang ibaba. Matagal na akong nakipaghiwalay sa kanya, kung hindi dahil sa'yo noon. Ano yang ito? Iiniin kita sa tabi ni Sayak Xiao. Kailangan mo nang malaman ang mga gawain ni Sayak Xiao. Ako'y maglalakbay kasama mo, para magkasamang mag-interact ba? Mabuti ka, Li Ziqi. Kung malaman ko ito ng maaga, nagkamali kami noon kapag nag-ihi kita. Hindi ko dapat kang pansinin. Pagkatapos na lumubog ang pamilya ng Li, hindi ko dapat kang tuwain. Hindi ka maaaring mag-asawa sa si Xiao Qiao. Hindi mo alam kung paano maging malasakit. Sinong nagsabi na gusto kong ikaw ang anak ko? Sumusunod sa iyo na isang gambler. Ano ang maaaring mangyari sa aking kinabukasan? Ano ka ba? Ganyan ka makipag-usap sa iyong tunay na ama. Siyempre, ikaw ang may kasalanan. Ikaw mismo ay isang maliit na cute. Umaasa ka pang makakabuo ng mabuting anak. Ikaw, walang kwentang tao. Ikaw, di mapaggalang na anak. Babasagin kita. Ikaw, masamang kapalaran. Saan ka man pumunta, laging malas. Ikaw ang totoong walang kwentang tao. Sinira mo ang buong buhay ko. Tatay. 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 Tatay, huwag mo akong takutin. Gumising ka na. Kasalanan mo ito. Bakit mo ako pinagalit? Hindi ko sinasadyang itulak ka. Tatay. Tatay, Li Ziqi. Ito ang karma. Huwag mong isipin na makakatakas ka. Nakapagbigay na ako ng ulat sa mga awtoridad. Tumigil ka, huwag kang gagalaw. Li Ziqi, Zhao Tiantian, kaugnay kayo sa maraming mga kasong kriminal. Nasaan na kami? Mayroon na tayong kaugalian ng Baktan. Kumakalaban ngayon sa inyong paglilipat. Hindi. Iyong mga ito, kumakalat kayo rin sa aming side. Oo, tama tayo sa aming pagmamayari. Tama tayo. Nakarinig kami ng complaint. Nagbulag kay si Zhao Tianshan kayo. At ngayon, sasigawan natin ang pananalita sa inyo. Kapag nagawa ninyo ang masamang gawain, hindi kayo mapapatae. Tanggapin ninyo ang puno. Narinig kong nais mong makita ako'y matagumpay, may kailangan kaming sabihin sa iyo. Nasa harapan mo ang kasunduan sa diborsyo. Pirmahan mo na. Nakasulat ng malinaw sa kasunduan. Kailangan mong umalis nang walang anumang ari-arian. Xiao Qiao, mayroon ka pang ibang bagay. Mayroon pa akong huling tanong na nais kong itanong sa iyo. Kailan mo ba talaga ito natuklasan? Talaga bang gusto mong malaman? May isa lang akong hiling. Naalala mo ba, ang gabi isang buwan bago tayo ikasal, tinanong kita ng isang tanong, di ba? Asawa, HMM. Sabi mo, darating ba ang araw na nais mo akong lokohin? Paano mangyayari yun? Ang IQ ko sa harap mo ay talagang di sapat, kung sakaling may maliit akong plano. Tiyak na makikita mo agad. Sufficient na lang. Asawa, batang tuon natin ang relasyon natin. Sigurado kang mapagkakapekto ng buong buhay mo. Pero kung tunay kang gustong manipulahin ako, ipagbibigay ko sa'yo. Ano ang bigat ng walang bagay na natitirahan? Alam ko na, magpahinga ka na. Kaya't sa gabing iyon, ito ang huli mong pagkakataon sa akin. Tama, binigyan kita ng pagkakataon. Basta't huminto ka sa tamang oras. Nariyan pa rin tayo, na mag-asawang pinag-uusapan ng lahat. Ikaw pa rin ang aking Song Xiaoqiao. Paborito kong lalaki, pero pinili mo, si Song Desieng at Zhao Tiantian. Nagsinungaling ka sa akin. Ang gusto nila ay ang pera mo. Basta tunay kong mahal ka, walang hinihinging pagmamahal. Si Xiao Qiao ay ako mismo. Ako mismo, isa-isa kong tinahak ang ganitong sitwasyon. Xiao Qiao. Xiao Qiao. Xiao Qiao. Paumanhin. Xiao Qiao. Si Xiao Qiao. Li Ziqi, huwag kang maging tanga. Hindi naman ako naliligaw sa pag-ibig. Paano ko naman ibibigay sa iyo ang pagkakataon? Lahat kayo ay kaaway ko. Yung babala ko sa iyo noon, ay tanda lamang na. Nagsisimula na akong mag-higanti. Wala nang isasagawa. Ate,
Tama ka. Hahanapin natin ang lugar para masayang-saya tayo dito. Narito. Hindi natin silbi kung hindi damapo tayo ngayon.